Actually, yung ating mandate talaga is to serve ang ating mga coconut farmers para po ma-increase ang kanilang income and at the same time magumanda ang kanilang buhay. Ano po? At ang lahat po ng mga programa at proyekto ng PCA ay makakatulong po sa ating mga magsasaka sa NIOG. Ano po? Actually po, napakaganda po talaga ng programa ng PCA para sa coconut farmers. Very holistic po talaga ngayon yung approach ng ating gobyerno. Kasi hindi lang po talaga siya nakafocus sa isang issue o problema ng coconut farmers ngayon. Kumbaga sa lahat ng aspeto ng pamumuhay nila ay talagang tutugunan po yung mga problema na encounter po nila. Like yung hindi lang po sa yung mga walang trabaho, ganyan, pati education, yung sa scholarship po ng mga family ng and then may mga training sa crop insurance. So, holistic po siya. Talagang maganda po para lang po talaga maiangat po natin ang kabuhayan at aspeto ng pamumuhay po ng mga coconut farmers. Philippine Coconut Authority, hindi lang dito sa atin sa Palawan, kundi nationwide, dalawa pong funds ang pinanggagalingan. Ano po? Yung ating regular program, yung Sustainable Planting and Replanting at yung ating Coconut Fertilization Program, GAA-fund po yun, General Appropriation Act. And then meron po tayong isang programa na ito po yung galing po sa Coconut Farmers and Industry Trust Fund. Ano po? By virtue of RA 11524. Ano ba? So, yan po, yung mga programa under po dyan ay napakaraming programa at hindi lang po PCA ang nag-implement ng programang yan. Ano po? Meron tayong 14 government agency na nag-implement ng mga kanya-kanyang programa. Yung target namin is 40,000. Hindi lang po ito coconut farmers. Coconut farmers and farm worker. Tenants, kasama din po yan. Ano po? So, as of now, nasa 40 plus thousand na po yung nakaregister sa aming database. Still, mayroon pa rin nagpaparegister pa, ilan-ilan na lang siya kasi meron na po kaming mass registration bawat munisipyo. Yung common na pest natin sa Palawan, yung rhinoceros beetle at saka yung nagkaroon noon ng sa Brooks Point. Hindi ko matandaan yung insekto na to Pero po, meron tayong dalawang biolaboratory na mini-maintain, isa sa Borland and isa sa Brooks Point. Diyan po tayo nagre-rare ng insekto na kumakain ng mga peste na umatake sa puno ng nyog, maliban lang po sa rhinoceros beetle. Sa rhinoceros beetle naman po, meron tayong GMF na tinatawag Green Mascordine Fungus. Nag-establish po tayo ng mga traps para doon po mag-breed yung mga rhinoceros beetle. Since meron pong GMF doon, hindi na po mabubuhay yung mga anak ng mga rhinoceros beetle na yun. Mamamatay na doon pa lang. Ano pong mga munisipyo affected ng dalawang klase ng peste na yan? Actually, throughout yan sa atin pero parang normal na lang siya. Yung nakikita natin sa puno ng nyog na kapag lumabas yung pinaka-bagong dahon niya, parang ginugupit ng gunting, di ba? Nakikita niyan, yan po yung ng uwang ng rhinoceros beetle kasi doon yan umatake, nagbubutas sa pinakabago na dahon, yun yung kanilang kinakain. Kaya paglabas, parang ginunting-gunting na po yung bagong dahon. So hindi naman po nakaka-apekto sa bunga? Actually, sa mismong coconut tree ang naapektuhan kapag hindi mo siya ma-treat, talagang mamamatay yung coconut. Machineries and equipment ng tatlong project
project is ready na kasi ang implementing agency dyan is yung PhilMec. Ang hinihintay na lang ng tatlong kooperatiba is yung building. Na ang implementing agency naman dyan is yung napakalaki ng production ng Cobra natin kasi ang basis natin dyan, yung mga malalaking buyers ng Cobra na nakabase sa Mindanao ay nag-establish ng mga buying station dito sa atin. Pero andun sila sa Brooks Point. Kaya kung mapapansin natin, yung mga Cobra na from Northern Palawan, particular ng Rojas, dinadala pa po yan ng Brooks Point. Kasi from Brooks Point naman, may barko na itong kakarga na papunta ng Mindanao, papunta sa planta nila, yung gumagawa ng mantika.